merong dalawang natatanging sister ship na barko ng Negros Navigation ang tumatak sa puso at isip ng mga Negrense at mga Ilonggo. Ito ay ang magkapatid na MS St. Peter the Apostle at MS St. Joseph the Worker. Ano ang kasaysayan ng mga barkong ito? At nasaan na nga ba sila ngayon? Hello mga ka-ship spotters! Nandito na naman tayo para sa isa na namang episode ng Barkong Kaalaman. Tuklasin natin ang kasaysayan ng dalawang barko ng Negros Navigation na si MS St. Peter the Apostle at si MS St. Joseph the Worker. Nagsimula ang buhay nila bilang si Hankyu No. 24 at si Hankyu No. 32 ng Hankyu Ferry Company Limited nung nasa Japan pa lamang sila. Ito ay ginawa noong 1975 ng kumpanyang Kanda Shipbuilding Company Limited sa kanilang Kure Yard sa Japan. Meron itong habang 151.5 meters at may lapad na 22.8 meters. Ang dalawang barko ay patuloy na nagbiyahe sa Japan hanggang 1995 nang ibenta sila sa Negros Navigation. Mahalaga ring tandaan sa taong iyon, inanunsyo ang pagsasanib puwersa ng William Lines, Gothong Lines at Aboitiz Shipping upang buuin ang WGNA. Ang pagbili ng dalawang barko ay itinuring na hakbang ng Negros Navigation upang makasabay sa kompetisyon. Si Hankyu No. 32 ay naging si MS St. Peter the Apostle, habang si Hankyu No. 24 ay naging si MS St. Joseph the Worker. Ang mga barkong ito ay powered ng dalawang Mitsubishi MAN diesel engine na sumatotal ay mayroong 20,000 horsepower at merong service speed na 21 knots nung bago pa lamang sila. Si MS St. Peter the Apostle at si MS St. Joseph the Worker noon ay binansagang dalawa sa mga pinakamagandang barko ng Negros Navigation nung panahon na iyon dahil sa bilis at ganda ng mga pasilidad sa loob. Mula sa isang simpleng car ferry ay dinagdagan ito ng mga additional na passenger decks sa itaas na bahagi ng barko upang maparami ang kapasidad ng mga pasahero. Bawat barko ay kayang magkarga ng mahigit 2,000 pasahero sa loob. Naging posible rin ito dahil kinonvert nila ang ilang bahagi ng cargo deck para maging open-air economy section. Maraming iba't ibang klaseng akomodasyon sa loob ng barko, katulad ng tatami o Japanese-style accommodation, business class, deluxe cabins, first-class suites, at marami pang iba. Meron itong mga iba't ibang klaseng restaurants on board para sa mga iba't ibang designated accommodation sa loob ng barko. Meron din itong canteen, chapel, bar at disco lounge noong kapanahunan. Subalit, dumating ang panahon kung kailan nakaranas ng problemang pinansyal ang Negros Navigation, kaya't ibinenta nila ang karamihan sa kanilang mga Ro-Pax liners. Pagkatapos nito, 3 barko na lang ang natira sa fleet ng Negros Navigation. Ang sister ships na si MS St. Peter the Apostle at St. Joseph the Worker at ang MS San Paulo na naging flagship ng kumpanya. Nakabangon ulit ng paunti-unti ang Negros Navigation noong nabili ito ng KGLI NM Holdings Incorporated, isang Kuwaiti-based holding company. Noong 2010, nakabili ang kumpanya ng mga cargo ships at isang Ro-Pax liner na si MS St. Michael the Archangel. Noong taon din yon, sa pamamagitan ng China ASEAN Fund, ay nabili ng Negros Navigation ang Aboitiz Transport System Corporation, ang may-ari ng sikat na super ferry brand. Nagmerge ang dalawang kumpanya at naging Tugo Group Incorporated. Ang brand na ginamit para sa Ro-Pax liner shipping business ay naging Tugo Travel at ang lahat ng pangalan ng mga barko sa ilalim ng kumpanya ay pinangalanan batay sa mga santo. Ang dalawang sister ships ay nagbiyahe sa ilalim ng Tugo Travel hanggang 2014, kung saan napagdesisyonan ng kumpanya na magbawas at mag-retire ng mga barko na matanda na at mahirap na i-maintain. Binenta si MS St. Peter the Apostle at si MS St. Joseph the Worker bilang scrap sa isang shipbreaker sa Chittagong, Bangladesh, kung saan dyan namataan ang kanilang huling hantungan. May mga memories ba kayo on board sa dalawang sister ships ng Negros Navigation na si MS St. Peter the Apostle at MS St. Joseph the Worker? Ikwento nyo sa comment section down below. At dito nagtatapos ang ating episode sa Barkong Kaalaman. Huwag kalimutang mag-follow sa The Philippine Ship Spotter Society Facebook page para sa mga karagdagang kaalaman tungkol sa mga barko dito sa Pilipinas. Ingat sa biyahe mga ka-ship spotters! Bye-bye!